Hoy, Macho! Hindi namin pinupulot yung pera ni Mama dito sa US, ha? Kung gusto mo, huminto ka na lang. Bakit nagagalit sa akin si Ate Princess? Hindi naman siya nagpapaaral sa akin, ah. Uuwi na nga pala ang mama mo. After 20 years, makakasama ko na rin ang asawa ko. Ito pa, ate. Ano yan? Para sa iyo. Bakit lahat binibigay mo kay Moret? Nasaan yung kay Macho? Eh, binili ko yun para kay Macho, ah. Macho, nasan ka ba? Eh, mo kasi ini-spoon yung mga anak mo. Kaya nagiging walang ya eh. Eh, hindi naman po kasi ako pinalaki ni Papa na sambungero. Pa, alam ko na po ang dahilan kung bakit po ako pininto ni Mama sa pag-aaral. At alam ko na rin po kung bakit ganun ako tratuhin ni Ate Princess. Kasi, Classmate, musta na? Ito, kakauwi ko lang ng Pilipinas. Gusto ko sana mag-swimming eh. Sabi mo ng ibang mga classmate natin. Sagot ko na lahat. Oo, kahit ban, ako na. Ako na may sagot niyan. Kahit pagkain, sagot ko na. Okay, sige. Update niyo ako, ha? Ba yan? Wala na akong pera. Imbis sa pera doon sa Pilipinas. Uy, Princess, wala ba tayong shopping dyan ng mga pamangkin mo? Wala nga sumabay ate, wala akong pera ngayon. Bakit? Swimming nga kami, mga classmate ko. Try mo kay mama, kasabi mo si mama. O kaya kay Macho. Oh, sige. puti nga. Magaling kasi magmaraga sa ibang tao eh. Pero yung sariling ama, tinitimawa. Ma, kailangan natin dumaan sa padalahan. Bakit na naman? Padalan ko lang si Papa ng 2,000 pambayad ng internet niya. Ay, huwag mo nang padalan yung papa mo na yun. Bakit hindi yung ate mo ang tulungan mo? Ay, inang kawawa. Tsaka maraming anak yung ate mo. Yun ang tulungan mo. Yung papa mo, marami naman siguro kamag-anak yun doon. Tutulungan yun doon. Di mo ba naalala? Sardinas ang lagi pinapakain sa'yo noon. Buti nga eh. Pinitisyon kita dito sa Amerika. Ito na ang buhay mo. Kalimutan mo na ang buhay mo sa Pilipinas. Paldo tayo mga anak. Dapat lang na mas akong makinabang sa pera nila. Hindi yung magtatay na yun. Mas kailangan ko pang galingan magpaawa para sa akin ang simpatsya nila. Mga anak, gusto niyo magkaroon ng perang ganito kadami? Tumawag kayo sa Tita Princess niyo, ha? Bula-bulahin niyo, bibigay din niyo. Kahit na walang hiya yung asawa niyo. Kaya natin yun. Ang dami, di ba? Hoy, Macho! Bunso kong kapatid! Kamusta ka na? Huwag mo nga akong matawag-tawag na bunso. Hindi kita kapatid. Ha? Bunso, may nagawa bang mali sa'yo ang ate? Anong problema? Kaya pala ginaganon ako nila Ate Princess kasi sinisiraan mo ako. Ano? Anong pinagsasabi mo, Bunso? Hindi kita maintindihan, Macho. Huwag ka na magkaila mo, Ret. Alam ko na ang lahat. Bakit? Totoo naman kung saan-saan yun ang dinadala ng papa mo, ang pera ng mama ko. Tinuring pa naman kitang tunay na kapatid. Kahit unang anak ka lang ni Mama sa unang lalaki niya. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mo. Hoy, Moret, huwag kang ganyan. Huwag kang mangialam. Homewrecker. Palibhasa. Palamunin ka lang din ng mama ko. Walang yang to. Ha? Makalis na nga dito? Hello, Princess. Alam mo ba si Macho? Inaway-away ba naman ako kahapon? Tapos, sinabihan ba naman ako na sinisiraan ko siya sa inyo? Bakit ko naman gagawin yun, Princess? Tinuring ko ba naman siyang kapatid? Ate Princess, alam mo ba si Moret? Sinisiraan ako niyan sa inyo.
kung ano-ano pinagsasabi. Gumagawa pa ng inventong kwento. Grabe ugali niyan. Huwag kang tawag dito para sabihin sa akin mga problema dyan sa Pilipinas. Wala kang pakialam sa mga away nyo. Kung wala ka ng importanteng sasabihin sa akin, macho, huwag ka nang tumawag. Ano? Bakit tumawag ka? Hihingi na naman kayo ng pera ng tatay mo? Alam mo yung tatay mo na yan? Hingi ng pera. Pero nandiyan ako sa Pilipinas, nung magkasama kami, halos mamatay gutom ako. Puro sardinas lang pinapakain sa akin yung tatay mo na yan. Hindi naman po ako humihingi eh. Gusto ko lang po kayong kamustahin na. Ay! Ay, naku, macho! Alam ko na yung mga karakas nyo dyan sa Pilipinas. Mangangamusta lang kayo dito. Ha? Tapos ano? Manghingi kayo ng pera dito sa Amerika, ha? Ma, pengi pera. Mahal, kamusta ka na? Wala na kaming makain dito ng anak mo. Alam ko na yan. Pera lang talaga ang hihingi nyo dito, ha? Dahil nyo pa may patago. Alam mo yung tatay mo na yan? Buti na lang talaga. Napunta ako dito sa Amerika. Dahil kung hindi, patay gutom din ako kasama yung tatay mong batugan. Mga buwisit na to. Hi mga besi ko! Salamat sa pagpatuloy pagsuporta sa mga POV story ko. Bye! Bye-bye! Pa, ano ba nangyayari sa'yo? Sakit na yung tiyan ko, anak. Patingin niya ako ng mata mo pa. Bakit naninilaw ka? Hindi ko alam eh. Baka nananigarilyo ka tas di ka kumakain ng pagkain. Ang sakit na. Di ba sabi ko kasi sa'yo, tigilan mo na yung pagsisigarilyo mo. Ma, kailangan ko na po ng pera. Andito po kami ngayon sa hospital. Kritikal na po si Papa. At kada oras, tumatakbo ang bilong hospital. Napadala ko na yung una. Wala na akong pera dito. Sa itsura ng tatay mo, mukha na rin naman siya mamamatay eh. Ganun talaga ang buhay, wala na tayong magagawa. Ano ma? Ay hindi ma. Kahit manglimos ako sa ibang tao, mabuhay lang ang tatay ko. Gagawin kong lahat para sa kanya. Nakalikom na ako ng pambayad ng hospital para kay Papa. Marami pa rin parang nagmamahal sa akin. Bakit po yun, Dok? Papa? Pa! Papa, paano na ako nito? Iniwan mo na ako. Sino na ang kakampi ko? Ikaw lang ang kakampi ko. Hoy, macho. Huwag ka naghahari-harian dito sa bahay, ah. Napapansin ko yung ugali mo. Ma, hindi ka ba natatakot na pwedeng kami ni Macho itong bahay? Dahil siya na nagdadala ng apelido ng papa niya. Hindi niya makakamkam to. Ako nagpagawa niya ito, no? Walang sa kanya. Eh na nga ba sinasabi ko pa eh. Pag nawala ka, pagtutulong-tulungan nila ako dito.